Marahas na pinunit niya ang damit nito at muling sinibasib ng halik ang nagdurugong labi nito. Nagsimula na rin gumapang ang mga palad niya patungo sa balat nito. Gigil na pinisil niya ang balat nito. Para siyang sanggol na sabik at hindi pa siya nakontento. Pinaraanan at pinaglaruan niya yun sa pamamagitan ng paghagod ng kanyang bibig. Palibot sa braso nito. Naramdaman niyang nanigas si Jenny. Bumaba ang palad niya sa hita ng asawa. At naglaro doon ang palad niya. Katulad kanina ay ramdam niyang nanigas ang katawan nito. Nanginig. Kaya nag-angat siya ng paningin at tiningnan ng asawang nagmamakaawa sa kanya. Natatakot ka ba ha? Di ba ginawa mo na ito dati? Kaya huwag kang umakto na parang inosente. Kasabay niyon ay pinaghiwalay niya ang mga hita nito. Ngunit agad ding pinagdikit ng asawa. What's wrong with you, Nathan? Tanong nito habang hilam sa luha ang mga mata. Bumangon siya at tumayo saka nagpalakad-lakad sa harapan nito. Hindi ba dapat ako magtanong yan sa'yo? What's wrong with you, Jen? Dahil sinungaling ka. Wala kang isang salita. Nangako ka noon, Nathan. Pero sinira mong mga yon. Sinira mong mga pangako na pinanghawakan ko. Mga pangakong hindi mo tinupad at dumurog sa pagkatao ko. Ako? Aniya dito na itinuro pang sarili. Ikaw ang unang nanakit at hindi ako. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako. Patuloy pa niya na hindi mapigilang mapasigaw. Bumangon ito't hindi alintanang kahubdan na naglakad palapit sa kanya. Niloko mo ko. Nagmahal ka ng iba at kinalimutan ang pangako mo sa akin. Ganting sigaw nito. Ikaw ang nagmahal ng iba at hindi ako. Wala kang ideya kung gaano kasakit makita na yung babaeng pinangakuan ko ng kasal pagdating ng tamang panahon ay may kasamang iba. Huminga siya ng malalim at pinahid ang luhang nalaglag mula sa kanyang mga mata. At alam mo kung anong mas masakit? Dinurog mo ang pagkatao ko. Dinig na dinig ko nang sabihin mo kina mama na hindi mo ako mahal at hindi ka magpapakasal sa akin. Dahil sinaktan mo ako. Sinaktan? Kailan? Sa paanong paraan? Naguguluhang tanong niya. Dahil kahit pigain niya ang utak sa kakaisip, wala siyang maalala na sinaktan niya ito. Sa halip na sagutin ang tanong ng asawa ay bumalik siya sa kama at naupo. Tiningnan niya ang asawa at nakipagtitigan dito. Sa kanyang ginawa muling nanariwa sa alaala niya ang nangyari noon. Kasalukuyan silang nasa bahay noon ng binatilyo at tinutulungan ito sa paggawa ng project at takdang aralin. Abala siya sa pagsusulat ng magpaalam itong may kukunin sa kusina. Nang matapos ang sinusulat ay maingat niyang ibinalik sa bag nito ang notebook at inilabas ang iba pa nitong gamit. Natuon ang pansin niya sa isang notebook na kakaibang design, kaya dinampot niya yon at binasa ang nakasulat sa cover. Me and my lovely girl. Yun ang nabasa niya, kaya napangiti siya at pinuklat ang notebook. Mas lalo siyang humanga nang makita ang loob niyon at iisipin mong babae ang gumawa dahil sa iba't ibang klase ng design na naroon. Nagsimula siyang magbasa at hindi niya maiwasang kiligin dahil puro sweet messages ang nakalagay doon. Tumayo siya na tangan sa kamay ang notebook at nagpatuloy sa pagbabasa. 3 pahina nang nabasa niya nang may mahulog sa kanyang paanan. Nakakunot noong pinulot niya yon. Umupo siya sa silyang naroon at inilagay sa kanyang kandungan ng notebook. Saka niya sinimulang basahin ang sulat. My dream boy. Sana tuparin mo ang pinangako mo sa akin. Dahil ang puso kong wagas na nagmamahal ay handang maghintay sa'yo. Tandaan mo na umaraw o umulan man. Isama mo na ang bagyo. Hindi magbabagong nararamdaman ko sa'yo. Kapatid man ang turing mo sa akin, wala akong pakialam. Basta sigurado ako sa sarili ko na ikaw ang dream boy ko at mamahalin paglaki ko. Tumigil siya sa pagbabasa ng sulat at unti-unting napaluha. Sinungaling ka. Manloloko. Hindi niya napigilang ibulalas at tinitigan ng matiim ang isang nakasabit na larawan ng binatilyo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at mas lalo siyang nainis dahil may binanggit ang babae sa sulat tungkol sa first kiss. Sinungaling. Sabi mo ako lang ang hahalikan mo at makakahalik sa labi mo. Pero bakit hinalikan mo siya? Patuloy niya kahit wala naman sa harapan niya ang binatilyo. Muli niyang pinasadahan ang tingin ng sulat at iginalang paningin sa dulo ng papel. Mas lalo siyang umatungal ng iyak dahil sa nabasang pangalan na naroon. Dinampot niya ang notebook at pinunit ang mga pahina.
Nang makarinig ng pagbukas ng pinto ay pasimple niyang pinahid ang mga luha. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Nathan nang makapasok sa silid. Ha? Kuwan, may pusa kasi Oh my God, bakit ganito na to? Tanong nito nang makita ang itsura ng gamit at agad na sinalansan ng nagkalat na bahagi ng notebook. Ang OA mo naman, notebook lang yan. Baliwalang sagot niya. Sa nakikita niyang pagkataranta nito habang pinupulot ang mga napingas na papel, ay mas lalo siyang nakaramdam ng sakit. Masyado bang importante ang bagay na yon at gano'n na lamang ang reaksyon nito? Kahit hirap ay nagawa pa rin niyang magtanong. Gaano mo ba kamahal ang notebook na yan? Or ang laman niyan? Mas mahal pa sa buhay ko. Mabilis nitong sagot na hindi man lang nag-abalang tingnan siya. Dahil doon ay mabilis siyang nagpaalam. Uuwi na ako. Ingat. Tanging nasabi nito na abala pa rin sa ginagawa. Masama ang loob at masakit ang puso na lumabas siya sa bahay ng mga Garnica. Pagkaalala sa nakaraan ay muli na namang bumalong ang mga luha sa kanyang mata. Ilang sandali pang pinalipas niya bago niya iminulat ang mga mata. Nagulat pa siya nang makitang nakatunghay sa kanyang asawa at masuyo nitong pinahid ang luha niya gamit ang daliri nito. I'm sorry kung nasaktan kita. But I swear to God, hindi kita niloko. Habang sinasabi yun ay dinampian niya ng magaang halik sa noong asawa. Sumunod sa tungki ng ilong at dumako sa labi nito. Nakatitig lamang si Jenny sa asawa. Hindi niya magawang kumurap. Bagkus ay kusa niyang tinugon ang halik na iginawad ng asawa. Dahil sa ginawang pagtugon ng asawa ay dahan-dahang inihiga ito ni Nathan. Maingat siyang pumaibabaw dito at hinaplos ang mukha nito. Aayusin natin to. Ibabalik natin yung dating tayo. Magiging buong pamilyang ito. Wika niya at hinalikan ito sa pisngi. Patrick and I never had a Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sinakop na niya ang labi nito. Sa pagkakataong yun ay maingat. Puno ng respeto at pagmamahal na halik ang ipinalasap niya sa asawa. Mula sa labi ay bumaba ang halik na yon sa liig nito. Ang kamay niya ay tila may sariling isip na kusang kumilos at naging mapaghanap. Humantong ito sa pagitan ng mga hita ng asawa. Di naman ito ang kalambutan ng balat ng asawa na siyang dahilan para mapaungol ang asawa. Nang hindi makatiis ay kanyang hinubad ang natitira pang saplot sa katawan nito. Malaya niya na pagmasdan ang kabuuan nito at parang may nais kumawala sa kaloob-looban niya dahil sa tanawing iyon. Sinamban ng kanyang labi ang balat nito habang pinagpapala naman ng isa niyang palad ang kabuuan ng katawan nito. Napaungol ang babae. Napapaliyad pa ito sa bawat pagdampi ng labi niya sa balat nito. Tila nahihibang na napasabunot sa ulo niya ang asawa. More, Nathan. Tinig nito dahilan para kumawala ang katinuan sa isip niya. Tumayo siya at mabilis na hinubad ang damit at pantalon niya. Muli siyang pumatong sa asawa ngunit itinulak siya nito. Kaya ito ngayon ang nasa ibabaw. Ginaya nitong ginawa niya. Hinalikan siya sa labi. Nakita niyang ilang beses itong napalunok habang nakatingin sa kabuuan niya. Napangisi siya dahil sa itsura nito. Ngunit nagulat na lamang siya nang ibaba nito ang underwear niya gamit ang bibig nito. Nanginginig man ang kamay na nakuha pa ring hawakan ni Jenny ang sa kanya. Nung unay nag-aalinlangan siya ngunit nang lumaon ay bahagya niyang iginalawang kanyang kamay doon. Batid ni Nathan na walang kaalam-alam sa ganung bagay ang asawa. Kaya inalalayan niya ito at tinuruan. Maya-maya pa'y nagagawa na ni Jenny ang tama sa pakiramdam niya. Hanggang sa maramdaman niya na tila may gustong sumabog mula sa kaibuturan niya. Mabilis niyang hinila ang asawa at pumaibabaw dito. Ilang sandali pa'y tila nasa paraiso na silang dalawa. Paraiso ng kaligayahan dahil wala namang salitang namagitan sa kanila. Ang pagpapalaya, pagpapadama at pag-iisa ng kanilang katawan sa pangalawang pagkakataon ay isang hudyat na handa na nilang harapin ang bukas na may ngiti sa mga labi. Kinabukasan na unang nagising si Nathan sa asawa. Bumangon siya na tanging boxer ang suot. Umikot siya sa gawin ng asawa at masuyong tinitigan ng mukha nito. Kalimutan na natin ang nakaraan, Jenny. Magsimula tayong muli kasama ang ating anak. Aniya dito at dinampian ito ng magaang halik sa labi. Lalakat na sana siya ng bahagyang gumalaw ang asawa kaya nahantad sa kanyang paningin ang balikat nito.
Nahantad sa kanyang nasa balikat nito na isa sa mga patunay kung gaano nila kamahal ang isa't isa noon. Paano nga ba nila maiiwasan ang nakaraan kung nagdudumilat na sa kanyang harapan ang katotohanan kailangan nila itong balikan at mabigyang kasagutan ng mga katanungang nagbigay sa kanila ng pasakit sa napakahabang panahon? Handa kaya sila sa magiging resulta nito? Bahagya siyang lumapit sa asawa at hinipo ang balat nito. Maaari nga mahabang panahon na ang dumaan, pero naroon pa rin ang peklat sa katawan nito. Tumayo siya at tinungo ang banyo. Humarap siya sa salamin at kinapa ang sariling balikat. Bahagya siyang pumikit at nang imulat niya ang mga mata. Nakipagtitigan siya sa sariling refleksyon at dooy lumitaw ang dalawang batang nangako na magsasama sa hirap at ginhawa, sa saya at sakit. Future husband, tara na kasi! Nakabusangot na yakag ng batang babae. Huwag ka nga magulo, nakita mo na nga naglalaro ako. So ayaw mo talagang sumama? Ayaw. Final na ba yan? Oo, umalis ka na. Okay, marami akong nakitang hinog na bayabas sa farm nyo. Baka gusto mong tulungan akong mamitas. Pero kung ayaw mo, bayabas? Nalalaki ang mga matang tanong niya, sabay balikwas sa kama. Antayin mo ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil mabilis na nakababa ang batang babae. Future wife! Sigaw niya dito, ngunit nagbingi-bingihan ito, kaya naman mabilis siyang sumunod dito at hindi na nagawang magpalit ng damit. Tanging sando lang at panbahay na shorts ang suot niya. Naghabulan silang dalawa hanggang sa marating nila ang farm. Hindi nga nagsisinungaling si Jenny. Hitik sa hinog na bunga ang mga puno ng bayabas na nakapalibot sa kanilang kinatatayuan. Nagunahan sila sa pag-akyat at tag-isa ng punong inakyatan. Sa itaas ng puno doon sila kumain habang nagkwekwentuhan. Nang magsaway nagunahan silang makababa. Naunang nakababa si Jenny, kaya tiningala niya ang batang si Nathan. Ang bagal mo naman! Bilisan mo! Manunood pa ako ng Maria Mercedes! Nakasimangot na saad ni Jenny sa kanya. Teka lang naman, aniya dito na sinadyang bagalan ng pagbaba. Sinasadya mo kasing bagalan ng pagbaba, tumalong ka na lang. Ayoko nga, mamaya mabalian pa ako ng buto. Bilisan mo na kasi. Patuloy nito na nagpapadyak pa dahil sa ines. Oo na, malapit na dahil hindi nakatingin sa inaapakan ng hindi nito napansin na wala nang sanga sa inapakan niya. Lumagapak siya sa lupa. At ang masaklap pa niyon ay bumaon ang kanyang balikat sa isang matulis na kahoy. Napasigaw siya sa sobrang sakit at hapde. Hindi naman malaman ni Jenny ang gagawin habang nakatingin kay Nathan na namimilipit sa sakit. Nang mahimasmasan ay lumapit siya dito. Kaya mo pa ba? Tanong niya dito habang inaalalayan itong tumayo. Matalim namang tiningnan ni Nathan si Jenny. Kita mo nang may nakabaon sa balikat ko, tatanungin mo pa ako ng ganyan? Tulungan mo na lang kaya akong hugutin to. Ayoko nga. Mamaya mas lalong dumugo yan at ikamatay mo pa. Ayokong makulong. Bata pa ako. Dami mong satsat. Aniya dito at pinilit hugutin ng kahoy. Ngunit dahil nga sa malalim ang pagkakabaon, napapahiyaw siya sa sakit. Kaya hindi na niya pinilit hugutin ng kahoy. Hindi naman nakatiis si Jenny sa nakikitang paghihirap ni Nathan. Kaya walang kaabog-abog na umakyat itong muli sa puno ng bayabas. Anong gagawin mo? Gusto mo rin bang mahulog? Galit na tanong ni Nathan habang sapong balikat. Dadamayan lang kita, may future husband. Sigaw nito nang makarating sa tuktok ng puno. Bumaba ka! Hindi niya natapos ang tangkang pagpigil dito dahil bumulusok na ang katawan nito pababa. Tumama ito sa nakausling kahoy malapit sa binagsakan niya. Mabilis niya itong nilapitan at nagitla siya nang makitang dumudugong ibabang bahagi ng balikat nito. Anong ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Singhal niya dito, tinulungan itong makatayo. Ngunit dahil nga may iniinda rin siyang sakit, nahirapan siyang itayo si Jenny, kaya umupo na lang siya sa tabi nito. Aray, ang sakit! Nangihinang hiyaw nito na nakahiga pa rin sa lupa. Alam mo nang masakit, bakit tumalon ka? Kasi gusto kitang damayan. Napasabunot siya sa sariling ulo dahil sa naging sagot nito. Pwede mo naman akong damayan pero hindi sa ganyang paraan. Di ba magiging mag-asawa naman tayo paglaki natin?
Di ba kapag ikinasal sabi ng pare, sa hirap at ginhawa, sa sarap at sakit. Kaya ayan, nasaktan ka kaya dinamayan kita. Kahit na, hindi mo dapat ginawa yan. Namayani ang katahimikan. Maya-maya pa'y, future husband? Bakit? Magpapakasal tayo paglaki natin, di ba? Oo. Tandaan mo, mahal kita future husband. Mahal din kita future wife. Sana hindi ka magbago. Sana tayo kahit paglayuin man tayo ng sitwasyon, manatili ang pagmamahalan natin. Ngumiti si Jenny at kahit nangihina ay pinilit nitong magsalita. Mas mahal kita future husband. Kahit pa siguro ilang taon ang dumaan, hindi na magbabago ang tuluyan na itong bumigay. Kaya naman natarantang iniangat ni Nathan ang ulo ni Jenny. At ilang sandali pa'y umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na sigaw niya. Ikinurap ni Nathan ang mga mata dahilan para bumalik sa kasalukuyan ng diwa niya. Kailanman ay hindi nawala sa isip niya ang mga pangakong yon. Ang sabay silang maglalakad at haharap sa altar at bibitawan ng salitang I do sa isa't isa. Tinapunan niya ng tingin ng asawa na mahimbing pa ring natutulog. Biglang sumagi sa isip niyang binitiwan nitong salita at nabanggit nito ang kanilang kaibigan na si Patrick. I need to know the truth. Kailangan kong malaman ang punot dulo sa lahat ng ito. Usal niya at nagmamadaling nagbihis. Matapos makapagbihis ay agad niyang pinuntahan ng kaibigan sa kondo nito. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? May pagtatakang tanong nito. Bihira lang kasi siyang dumalaw sa mga ito. Madalas sa labas sila nagkikita-kitang magkakaibigan. May alam ka ba kung bakit galit si Jenny sa akin? At kung bakit pinararatangan niya akong manluloko? Tanong niya sa halip na sagutin ito. Bakit? Hindi nga ba? Kunot noong tiningnan ito ni Nathan. Pati ba naman ikaw naniniwalang niloko ko si Jenny? Saksi ako sa kung paano siya nasaktan at umiyak noon. Lalo pa nung naging kayo ni Ruby. Maybe I need to tell you this. Ruby and I never had a relationship. What? Ito naman ang nakakunot noo. Anong, you heard me right. Hindi totoong naging kami ni Ruby. You mean, nagpanggap lang din kayo? Oo, at natigilan siya na mag-sink in sa utak niyang sinabi nito. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Alin dun? Yung sa nagpanggap lang din, yun ba? Kasi nga, sinaktan mo siya, kaya humingi siya ng pabor sa akin na magpanggap bilang boyfriend niya way back in our high school days. Teka lang ha. Aniya dito. Kanina mo pa sinasabing niloko at sinaktan ko siya. Pero ang problema, wala akong matandaan. Pwede bang ipaliwanag mong mabuti? Umupo si Patrick sa sopang naroon at nagsimulang magkwento. Nang matapos ito ay bigla na lang siyang napahalakak. Dahilan para batuhin siya nito ng newspaper na nakapatong sa center table. Anong nakakatawa? Ibig sabihin, hindi totoong pusa ang may gawa kaya napunit ang diary ko, kundi sarili niya mismo ang pusa. Natatawa pa rin saad niya. What do you mean? Salubong ang kilay na tanong ni Patrick. Usog ka dito, tol. Aniya dito at itinuro ang pwesto sa tabi niya. Tumalima naman ang binata. Bakit? Tanong nito nang nasa tabi na niya. Inilapit niya ang bibig sa punong tenga nito at bumulong. Maya-maya pa'y napuno ng tawanan ng kabuuan ng silid nito. Ibig sabihin, biktima kayo ng maling akala. Saad nito pagkuwan. Ganun na nga. Anong plano mo? I need to talk to her. Explain everything. Masyado nang mahaba ang panahong nasayang sa amin dahil sa maling akala. So, pabitin itong saad at tumingin sa kanya ng makahulugan. Oo, tol. Gagawin ko na yung dapat na matagal ko nang ginawa. Tinapik siya nito sa balikat. Good luck. Nakangiting saad nito. Thank you. Samantala, kakagising lang ni Jenny. Nakangiti siyang bumangon at nagbihis. Haharapin na niya ang asawa. Pipilitin niyang wag maging duwag para masabi niyang lahat dito. May pagkakataon pa naman para bumawi. Pagbaba niya sa kusina ay tumambad sa kanyang note na nakadikit sa pinto ng ref. Galing kay Nathan na nagsasabing mag-uusap sila pag uwi nito.
Magaan ang pakiramdam na naglinis siya sa bakuran ng bahay. Inabala niya ang sarili sa paglilinis at pag-aayos sa silid niya at silid ng kanyang anak. Walang pasok sa eskwelahan ng anak, kaya katulong niya itong naglinis at naglaba. 6:00 ng gabi nang makatanggap siya ng text mula sa asawa. Huwag na daw nila itong hintayin sa hapunan dahil may importante itong gagawin. Matapos makakain ay umakyat na ang kanilang anak sa silid nito. Nanatili siya sa ibaba dahil balak niyang hintayin at kausapin ang asawa. Ngunit sumapit ang 8:00. Wala pa rin ito, kaya umakyat na rin siya sa kwarto niya. Habang tinatahak ang pasilyo patungo sa silid ay nadaanan niya ang kwarto ng asawa. Kabilin-bilinan ng asawa niya na huwag siyang papasok sa kwarto nito. Ngunit sa mga sandaling yon, tila may bumubulong sa kanya na dapat niyang makita ang nasa loob ng silid na yon. Nanginginig ang kamay na pinihit niyang seradura ng pinto.